Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan. Noong isang araw lang ay napag-usapan natin na nadulas ang agent ni LeBron na si Rich Paul at nabanggit ito na free agent na ang 4-time MVP kahit na pending pa ang kanyang player option sa ngayon. Kaya naman nakuha nito ang atensyon ng ibang mga teams, partikular na ang Phoenix Suns at ang Philadelphia 76ers. Ang Suns nga ay weeks before pa ay napabalita ng handa silang kunin si Bronny James bilang number 22 pick sa NBA draft dahil nangangailangan nga sila ng point guard. Subalit ngayon ang report nga ay handa na silang kunin si Bronny with the hopes na madala nito ang kanyang tatay sa Phoenix, Arizona. Ang advantage nga ng Suns dito ay makakapag-usap si LeBron, KD at Devin Booker sa USA training camp hanggang sa Olympics. Pwede nga silang bumuo ng chemistry dito. At disadvantage naman ay walang cap space ang Suns. Kailangan nga tumanggap ni LeBron ng malaking pay cut kung nais siyang sumali sa team na ito. Habang ang Sixers naman ay nangangailangan ng wing player na kayang mag-perform ng big time sa playoffs. Kaya naman noon nga ang priority nila ngayong offseason ay si Jimmy Butler, Paul George at Brandon Ingram. Ngunit dahil papasok na nga si LeBron sa free agency, ang soon-to-be 40-year-old LeBron James na ang nasa tuktok ng listahan nila ng mga players na gusto nilang makuha ngayong off-season. Kasama din dyan ang mga tulad nila Zach LaVine, OG Anunoby and even Klay Thompson. So makikita nga natin kung mananatili ba si LeBron sa Lakers o kaya naman isa sa mga kakampi niya sa Team USA ang kanyang magiging future teammate tulad lamang noong 2008 Olympics nang magkampi sila ni Dwayne Wade at Chris Bosh. Ano ba masasabi niya tungkol dito? Habang si Anthony Edwards nga mga kaibigan ay hindi pa din nawawala ang kumpiyansa sa kanyang sarili at sa kanyang team matapos na malagay sa 3-0 deficit kung saan sa 154 teams na nalagay sa sitwasyon na ito sa kasaysayan ng NBA ay wala pa nakakabalik. Ganun pa man sa locker room nga ang sinabi ni Edwards sa kanyang mga kakampi ay oras na para gumawa ng history bilang ang unang team na nakabalik from down 3-0 at sa palagay niya nga daw ay hindi pa din sila kayang talunin ng Dallas Mavericks. One game at a time nga daw. So talagang positive mindset pa din nga ang meron ng 22-year-old star ng Timberwolves despite being down 3-0. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang tuluyan naman na winalis ng Boston Celtics ang Indiana Pacers sa dikit na score na 105-102. Same story ang game na ito. Lamang na nga ang Pacers sa last few minutes ng game ngunit sa uli ay nangibabaw ang experience ng Boston Celtics at muling nakuha ang clutch win. Nanguna dyan ng 29.6 rebounds si Jaylen Brown, 26 points, 13 rebounds and 8 assists si Jason Tatum, 17 points, 9 rebounds din kay Jrue Holiday at impresibong 16 points, 4 rebounds, 4 assists, 5 steals, and 3 blocks si Derrick White Jr. Isang heartbreaking loss na naman ang natanggap ng Pacers sa East Finals na ito, habang nauwi naman ni Jaylen Brown ang kanyang unang Conference Finals MVP matapos na mag-average ng 30 points and 5 rebounds per game sa series na ito. At sa batang edad na 35 years old, si Joe Mazzulla ang youngest coach since Bill Russell noong 1969 na nakaabot sa NBA Finals. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?